Ready ka na ba sa assessment ngayon 2024? Di ba magkakaroon tayo ng presentation portfolio assessment year 5. And mayroon tayong memorandum, DepEd Memo CT 2024 numbers 025. Hanapin nyo na lang yung memo na yan at yan naman ay nakapublish sa sa internet. So yan, check nyo na lang yan. Pero sa video na ito, talakayin natin at isa-isahin natin ang rubrics ng ating oral reading at saka rubric for writing. Kasi syempre kasama sa interview, susulat kayo ng talata at saka may babasahin kayo. So umpisahan muna natin sa reading. Meron tayong tatlong indicators. Ito ay fluency, accuracy, at saka expression. So, ang highest na possible score na makukuha mo dyan ay 3. Tapos, ang lowest is 0. Dun sa tatlong indicator na yon, ang pinakamababa mo dapat na makuha ay 7. So, 7. Pag 6 na, ay failed ka na. Hindi na, wala nang ibang mangyayari. Bagsak ka na agad nun, So, doon sa bawat indicator, nakalagay naman dyan, flash ko na nga lang sa screen. Bawat indicators ay 3 yung highest at 0 yung lowest. So, dito muna tayo sa fluency. So, fluency, alam naman natin, ang fluency, ibig sabihin fluent. Hindi naman ibig sabihin ng fluent ay yung magaling na magaling ka ng magbasa, yan, mabilis, yan. So, ibig sabihin ng fluency, una is reads naturally and fluidly. So, naturally and fluidly, may example ako dito. For example, itong Filipino. Nakalagay dito ay inihahanda ni Kune ang mga basura tulad ng plastic. Yun ang fluid. Gayon lang. Ganun lang yung simple, Pero pag ang basa mo ay ganito, inihahanda na ni Kune ang mga basura tulad ng plastic. So, parang medyo delikado tayo doon. So, dapat ay medyo ayus-ayusin pa natin yung pagbasa. So, yung ganitong paraan ng pagbasa, itong gagawin ko, ito yung pwede nating ilagay ng 2 or 3 na marking. Inihahanda na ni Kune ang mga basura tulad ng plastic. O ganon, diba? Naririnig mo naman yung difference, yung pagkakaiba dun sa ginawa ko. Yung una, mabilis yun. Pangalawa, yun yung mabagal na delikado. Pangatlo, itong kakagawa ko lang, inihahanda na ni Kune ang mga basura tulad ng plastic. Yan, may pag-asa pa yan. Sa fluency yon. Sa accuracy naman, nakalagay dyan, pronounces words accurately and with few mistakes. So, has a strong ability to recognize words and has a rare mistake in text representation, accuracy, and decoding. So, accurate. So, dapat alam natin kung paano natin bibigkasin. Another example is, inihahanda na ni Kune ang mga basura tulad ng plastic. Syempre, normal na basa yon ng mga marunong bumasa. Pero kung halimbawa, ganito ka magbasa, inihahanda na ni Kune ang mga basura tulad ng plastic. Yan, medyo delikado tayo dyan. Dapat hindi ganun ang paraan ng pagbasa mo kasi nakikita ng assessor na hindi mo kayang ma-recognize yung
yung salita, yung salita, yung nakasulat. Parang ayun, parang lumalabas na hindi ka pa magaling magbasa. Although nakakabasa ka, kaya lang parang hindi ka magaling magbasa. So, maaaring ang maging nota mo dun is a 2 or 1. So, kung halimbawa, 2 ka na sa taas, dun sa first one, fluency, tapos 2 ka pa sa accuracy, hindi nakaka-4 ka na. Kahit maka-3 ka dun sa expression, fail ka na. Kasi, ilan na yon? Ay, 7 pala, sakto. Sorry. Okay. Doon naman sa expression, nakalagay dyan is, the learner makes use of the proper pitch and tone. Efficiently highlights important words and phrase and uses a variety of emotive tones. So, dapat may tono yung pagbabasa mo. Para makita ng assessor na hindi monotone, hindi isa yung tono ng pagsasalita mo. Halimbawa, ganito yung sinasabi kong monotone, inihahanda na ni Kone ang mga basura tulad ng plastic. So, ayun, monotone. So, dapat lagyan natin ng kaunting expression. Inihahanda na ni Kone ang mga basura tulad ng plastic. Ayan. Actually, mahaba naman to eh. Doon lang tayo sa umpisa para makita natin. No? So, ayun, ganito ang pagbasa ng magkakaroon ka ng mataas na marking. Siyempre, mag-umpisa tayo sa pamagat. Basura. Isang malaking problema. Inihahanda na ni Kone ang mga basura tulad ng plastic, bote, garapa at mga lumang magasin at dyaryo galing sa kanilang bahay na ipagbibili niya kay Mang Pedring na magbobote. Napatigil siya nang matawag ang kanyang pansinaisang editorial tungkol sa basura ng Filipino Star ngayon na ipinalabas noong Nobyembre 19, 2000. Ito ang ilan sa kanyang mga nabasa. Ito ang ilan sa kanyang nabasa. O, diba? Hindi pa ako magaling magbasa niyan. Yun yung, ganun yung maayos na paraan ng pagbasa. So, nagkakamali tayo kasi nga, syempre, medyo mabilis yung tingin natin sa mga text na binabasa natin. Pero at minimal lang yung pagkakamali natin. Kaya, ayun, may pag-asa tayong makapasa. Kung sa English naman, halimbawa sa English naman, meron ako ditong LAS. Ganito yung example natin, Career goals are well-defined statement explaining the profession that an individual intends to pursue throughout his career. It is important for every employee or a job seeker to define their career goals clearly. It helps them to come with practical action plans. Ganun lang, simple lang. So, kung halimbawa hindi pa naman kayo ganun kabilis magbasa, pwedeng ganito. Career goals are a well-defined statement explaining the profession that an individual intends to pursue throughout his career. It is important for every employee or a job seeker to define their career goals clearly. It helps them to come with practical action plans. So, okay lang yung ganun. Walang problema. Hindi siya ibabagsak kasi nabasa naman natin ng maayos. At saka English yun. So, understood yun ng assessor na hindi tayo ganun ka-fluent magbasa ng English. Pero, try din natin, practice natin yung mata natin at saka yung bibig natin sa pagsasalita para maging coordinate sila. So, para kung ano yung nakikita natin, yun yung nababasa natin. At ma-express natin ng maayos. So, ayan lang para sa
oral reading criterion or indicator at sana'y nakatulong ito sa iyong pagbasa. Dun sa writing naman, isusunod ko na yung video, kaya lang kakat ko dahil 10 minuto na, masyadong mahaba. So maraming salamat sa panonood at follow sa next video para dun sa writing naman na indicator. See you there.